Eto, nakabili ngayon ako ng abalong. Maraming tawag dito, iba't ibang lugar, iba't ibang tawag. Pero ang pangkaraniwang tawag ay talbos ng gabi. At ayan nga, akin 'tong lilinisin. Yan, binuksan ko para matingnan kung walang mga insekto, ano mang nakatago diyan sa loob. At pagkatapos yan, puputulin ko yung dulo. Pati na rin itong nandito sa may gawing ilalim, yung parang heart shape dyan. Ayan, tatanggalin para maalis yung kate. Pero kung meron kayong ibang paraan pa kung paano inaalis ang kate ng talbos ng gabi, i-comment nyo na lang para sa kaalaman ng mga nakararami, 'di ba? At ayan, ibabalik ko nandun sa pagkakabilot at pagkatapos itutupi ko yung magkabilang dulo. Yan, pagsasalubungin ko yan at yung pinakatangkay ipupulupot ko para itali. Ginagawa yan para nga hindi malalasog agad yung dahon kasi nga malambot lang yung dahon ng gabi at ayan na nga. Ganyan lang ang gagawin, 'di ba? Yan, tatapusin ko muna ang lahat 'to, lilinisin ko muna at pagkatapos ay eto na, natapos ko na ngang lahat. Ito lang yung gagamitin kong ibang sangkap, yung luya at sibuyas, yung kalamansi yung pampaasim. At nagpakulo na nga ako ng tubig dito sa aking palayok para pagkalagay natin dito ay kumukulo na talaga yung tubig. Yan, simulan natin dyan sa sibuyas at luya. Isasabay ko na rin itong ating binilot na abalong. Ayan, yung ating mga binilog na abalong na to. At akin na rin yang nahugasan. Yan, mas maganda talaga kung nasala na nating mabuti yung tubig para wala na makakasamang mga tubig-tubig. At ayan, akin lang yang ano, tutubog diyan. Medyo konti lang naman yung ginawa kong sabaw, yung tama lang para talaga, mapalambot itong ating abalong at lalagyan ko na rin ng asin at paminta para dire-diretso lang sa pagpapakulo. Kailangan, talagang kulong-kulo at malambot na yung abalong bago talaga hanguin kasi nga yun din, medyo makati rin kapagka talagang hindi pa lutong-luto yung, abalong. Yan, sabi ko nga sa inyo kung may iba pa kayong paraan kung paano inaalis ang kate ng gabi o mga talbos ng gabi, yan i-ano niyo na lang sa comment para makatulong din tayo sa iba. At ayan nga, napalambot na natin itong ating talbos ng gabi. Ngayon idadagdag ko na itong ano, katas ng kalamansi. Dapat hindi nakasama yung buto para hindi naman pumait yung sabaw. At pagkatapos, pakukuliin ko lang uli yan kasi gusto ko talaga ay talagang malambot na para talaga iwas kate. At ngayon, eto, magluluto rin ako ng kinamatisang bulad. Bulad sa salitang Bisaya ay tuyo. Tuyo yan sa Tagalog. At yan ang ating gagamitin sa ating panggisa, sibuyas, bawang at kamatis. Mas maganda maraming kamatis kasi nga kinamatisan itong ating lulutuin. At ayan na nga, simulan natin ang paggigisa. Yan, basic lang. Pero yung iba, naglalagay pa rin sila ng luya, o kaya naman naglalagay rin sila ng iba pang mga pangpalasa. Pero ako, ito lang yung gagamitin ko. Itong sibuyas, yung bawang, tapos yun, maraming kamatis para talagang simple lang yung ating gagamiting mga sangkap, 'di ba? Masarap din naman 'yan. At pagkatapos nga, 'yan, palalambutin ko lang 'tong kamatis, yung talagang malambot na bago ko isasama yung bulad. 'Yan. O itong ating tuyo. 'Yan. Tapos ayan, halo-haluin ko lang 'yan. 'Di ba para maiba naman kasi 'di ba kapagka yung toyo pinirito mo lang parang matigas. Eto ngayon dahil nga ginisa natin, merong kasamang mga kamatis, kaya hindi na masyadong matigas itong tuyo. Yung iba naman, ang ginagawa nila naglalagay pa sila ng, yung mga sili para maanghang o kaya lalagyan nila ng oyster sauce at saka, konting asukal. Yan, depende sa inyo kung anong gusto nyong ilagay. Pero ako paminta na lang yung idadagdag kong pampalasa. Hindi na ako naglagay ng asin kasi nga siyempre itong ating bulad o tuyo, maalat na yan. Ayan, nahalo-haluin lang natin. Hintayin lang natin talagang lumambot ng kaunti itong tuyo. Alam niyo naman, di ba, pagka luto na, kung anong itsura ng lutong tuyo na, ganun lang. Ayan, halo-halo lang para naman hindi masunog kasi nga, mantika lang yung nakalagay diyan at hindi na rin ako maglalagay ng tubig, ganyan. Talagang atin lang niyang, parang
tinitiga o tinutuyo, 'di ba? Yan at ito, handa na rin itong ating kinamatisang bulad. Yan, para maiba naman, 'di ba? Para hindi naman talaga tuyong-tuyo lang yung ating ulam. Eto na, nasando ko ng inasimang abalong at syempre etong kapartner niyang kinamatisang bulad. Thank you for watching and don't forget to follow, like, and share. Bye!